So what's up mga boss? Another car, another day. Parang high lang. So ngayon sa video na to mga boss, ang titignan naman nating unit, yung ayun na nasa dulo. Yan, yung Expander GLX Automatic. Pero bago yon, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Hit nyo lagi yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na aking i-upload. Kaya ngayon guys, tara, samahan nyo ako. So una natin titignan mga boss, yung engine ng Expander. 1.5 liter to, gas. Siyempre, naka-Myvec technology na rin tayo. Oh, kapag Myvec is less emission yan mga boss, tsaka fuel efficient yan. Ngayon, punta naman tayo rito sa ating front grille. Makikita nyo rito, mga boss, yung front grille kasi natin, maraming nagtatanong, ano ba yung front grille na yan? Ano ba yung facade na yan? So itong facade na to, ang tawag dito mga boss, is yung Dynamic Shield Design ni Mitsubishi. Makikita nyo dyan, no? Sobrang smooth. Dito sa facade natin, meron yung black trims dito. So meron din tayong garnish dito sa ilalim. Talagang nagmamatch sa kulay niya kasi ginawa talagang black parehas. At syempre, makikita nyo, meron tayo rito ang chrome accent para mas makita, mas ma-emphasize mga boss yung Dynamic Shield Design ni Mitsubishi. Sa mga lights naman natin, mapapansin ninyo, ayan no, naka-DRL na yan mga boss. So itong DRL natin kapag binuksan nyo yung engine, automatically iilaw yan for safety purposes na rin. Tapos naka-T-shape na tayo, LED to mga boss. Okay? So siguro bibigyan ko kayo ng isang note. Ano pinagkaiba ng Expander GLX tsaka GLS? Una, makikita nyo rito, ito kasi naka-black. Yung, ayun, ito yung piso. Yan, kunin mo. Okay. So, ayun, commercial yun mga boss. Pero, ayun nga, going back. Ang Expander GLX, makikita nyo kasi rito, black to. Yung garnish na to. So, sa GLS kasi, silver yan. Yun. So, ngayon, tignan natin, So, ngayon pupunta tayo rito sa gulong ng Expander natin. Mga boss, 17-inch to. Okay, so, two-tone na rin yan, makikita nyo. Tapos, syempre, dahil Expander tayo, mapapansin niyo dito sa ilalim natin, yung ground clearance niya is isa tayo sa pinakamataas or tayong pinakamataas regarding sa ground clearance natin. Nasa 225 mm mga boss. And then, ngayon, punta naman tayo rito sa yung pinaka-body niya. So, ito yung sa body naman ng Expander natin is yung signal light natin nandito na sa may mirror natin. Tapos may makikita kayong cut dito. Hindi ko alam kung nakikita sa video. Pero for aerodynamics to. So para sa akin, sa mga sasakyan, hindi ko alam kayo mga boss. Comment down below. Ako mas gusto ko yung maraming mga ganito eh. Hindi ko alam kung bakit. Pero comment down below kung gusto niyo rin. At dito naman, yung ating gas capacity is nasa 45 liters to mga boss. Sabi nga natin, kapag si Mitsubishi kasi, fuel efficient yan. So may Expander natin for city driving, nasa around 16 km per liter yan. Ngayon, punta naman tayo sa rear. Dito naman sa rear natin, mga boss, yes, ayan, makikita nyo, meron tayong mga reflector, meron tayong defogger, may antenna tayo sa taas, and yung emblem natin dito, na Expander. So, and then dito naman sa mga lights natin lahat to LED, T-shape din, kagaya na nung nasa unahan natin. Ito, gusto ko yung likod ng Expander kasi parang sobrang futuristic na siya. Hindi na siya yung mga old models. Ngayon naman, punta tayo, check naman natin yung third row at second row. So, nandito ngayon tayo sa third row ng Expander. So, wag nyo lang intindihin mga boss yung plastic. And para makita lang talaga na brand new yung kukunin ninyong sasakyan. Okay, pero aalisin natin yan sa day of release. So, sa second row natin, headspace. May headspace pa. Siguro mga ganyan. So, ang height ko, for reference nyo, is nasa 5'9". Oo, walang basagang trip. Okay, so ayan. So, headspace natin, medyo malaki. So, at eto, kapag inangat naman to,
yung ano natin, yung pinaka, so yung pinaka ano natin mga boss, meron pa ring leg room. Pero, kapag generous yung nasa unahan, pwede nyo pang isagad to. Kasi ano, tapos ito naman, nasasandal naman din to. Yung ano natin, hindi ko lang maalis. Pero nasasandal talaga siya mga boss dito. So, may hahatakin kayong pulley dyan. Pero usually kasi, yung mga nasa third row, nilalagay talaga yan. Yung mga bata, ganun. For small people, actually, hindi naman. Pero yun nga, yung mga, kasi nga, regarding sa legroom na. Ngayon, pag tayo dito, so second row, expander, una, door trims natin. Dito, meron tayong hard plastic. Mukha siyang leather. Mukha siyang leather pero hard plastic siya. Meron din tayong chrome dito. Siyempre, may windows control din tayo dito. Tapos, for legroom naman, ayan. So, pwede nyo nga itong i-adjust. Forward, backward. So, kung medyo nga nasisikapan nyo sa likod, pwede natin i-adjust. Ayan. Adjust naman yan. At syempre, nasasandal din to. Ayan. Second row natin is, eto naman, meron tayong handrest dito. Bababa lang natin yan with cup holder na rin to. Sobrang komportable, oh. Oh. Di ba? Chill ka lang. Kasama mo yung ano. Ano, sino? Hindi, kasama niyo yung mga mahal niyo sa buhay. Ayan, chill lang kayo. Lalo kung dalawa lang kasi meron kayong nag-drive dito. Comfortable na comfortable yung. And then, sa aircon naman natin, aircon dito. So, baka inisip nyo, paano yung nasa third row? Actually, boss, malakas to, mga boss. Abot naman yung sa third row natin. Dito naman, ayun, meron din tayong lagay ng cellphone dito sa unahan natin. So, para hindi na natin ilagay sa bulsa natin. Sa second row, yun lang naman. Pero, mapapansin niyo ang headroom, tingnan nyo. Ganyan. So, malaki kamay ko pero mataas talaga to. Mataas na headroom talaga niya. Ngayon naman, eto na, punta na tayo sa driver side. Tara. So, yun nga, pupunta tayo dito sa driver side natin. Sa door trims natin, nandito yung mga controls ng window natin. May makikita rin tayo rito ang chrome. So, hard plastic din to. Pero mukha nga siyang leather. So, meron din tayong lagayan ng cup dito and speaker. Dito naman yung bukasan natin ng trunk. And then, meron din naman tayong ditong lever para sa gas natin. Ngayon, punta tayo sa steering wheel natin. Steering wheel natin, makikita nyo yung controls dito. Meron siyang voice command, answer call, drop call. Tapos, meron din tayong adjustment na music and volume. Meron din tayong cruise control dito sa ating GLX. And tilt na to. Na-adjust din yung ating tilt and telescopic yan mga boss. So, kung saan kayo mas komportable, syempre, yun yung gamitin ninyo. Okay. Sa upuan naman, nare-recline din to, na-adjust. Pwede ko humiga. Kita nyo ba ako? Op! Magic, no? Ayun. So, yan. Tapos, na-adjust din to. Okay? Dahil GLX to, isa pa pinag-aiba is hindi ito naka electronic parking brake. Okay? So, ito meron tayong handbrake mismo sa mga macho. Then, joke lang. So, ito, ayun nga, wala rin tong brake auto hold. Yung GLS, meron yon. So, pero kung gusto niyo makita rin yung pinaka full comparison nila, pwede niyo rin i-check yung video ko sa Expander GLX. Ilalagay ko na lang yung link sa description down below. Okay? So, yun. And then, meron tayong adjustment ng aircons. So, isa rin to pinagkaiba nila. Ito kasi parang ano ba tawag dito? Basta di rotate siya, hindi siya yung di-click lang. Yan sa mga controls natin. So, pero kung di ganun ka-choosy regarding sa mga specs niya or dito naman, pwede naman kayo mag-Expander GLX mga boss. So, for Expander GLX kasi, yun yung top of the line natin for Expander. Okay? And then, regarding sa storage, yung storage naman nito mga boss is, ayan okay, meron siyang storage dito sa may handbrake. Meron din tayo ritong cup holder.
Yung material pala na ginamit natin sa sasakyan natin, I mean sa seats natin, is black fabric material. Ayan, makikita nyo. Black fabric yan mga boss. Dashboard natin, medyo hindi siya pa straight. Okay? So, meron siyang konting humps natin. At yung meter cluster din natin, isa rin yung sa pinagkaiba. And syempre, meron naman din tayong touch of chrome din dito mga boss. Okay? Dito, compartment natin. And yung ating pangharang pag nasilaw tayo. Tapos yung ilaw dito. Okay? Meron din tayong mga charging port dito sa unahan. Tsaka kabitan ng mga dashcam. Tsaka meron din tayong lagayan dito ng cellphone for storage naman. So mga boss, magkano nga ba ang SRP or financing ng unit na to? So ang Expander GLX natin, ang SRP niya is nasa 1,128,000. At kung magfi-financing ka naman boss, mababa na lang yung down payment ng Expander GLX. Kapag na-approve ka sa mga bangkong to, 39,000 na lang yung down payment ng Expander GLX. At makakatanggap ka pa ng exclusive freebies mula sa akin. Kaya kung ikaw, naghahanap ka ng agent na mapagkakatiwalaan, message nyo lang ako sa aking contact number o kaya message nyo ako sa aking Facebook page. At makikita nyo yung business card ko dito sa screen mga boss. At kung nagustuhan mo naman at nakatulong sa itong video na to, huwag nyo kakalimutang smash that like button, hit that notification bell on, at syempre, subscribe to the channel para lagi kang updated sa mga bagong video na aking i-upload. So, always remember guys, don't drink and drive, just ride and drive. Peace.